Kawikaan, unang kabanata. Ang kahalagahan ng mga kawikaan. Ang mga kawikaan ni Haring Solomon na anak ni David at naging hari ng Israel. Sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pag-unawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katwiran, katarungan, at katapatan. Mabibigyan nito ng talino ang mga walang karanasan at ang mga kabataay matuturuang magpasya ng tumpak. Sa pamamagitan nito, ang matalino'y lalong tatalino at magiging dalubhasa ang kakaunti ang kaalaman. Sa gayon, lubos nilang mauunawaan ang mga kawikaan. Gayon din ang bugtong ng mga pantas. Payo sa mga kabataang lalaki. Ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama, at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina. Pagkat ang mga yaoy, putong mong ubod ganda. Kwintas ng karangalan, sakdal dikit at walang kapara. Aking anak, sakali mang akitin ka ng masama, huwag kang paaakay. Sila'y iyong tanggihan nga. Kung sabihin nilang, halika't tayo ay mag-abang, bilang katuwa ay daluhungin ang mga walang malay. Sila'y ating dudumugit, walang awang papatayin. At sila ay matutulad sa patay na ililibing. Ating sasamsamin ang lahat nilang kagamitan, bahay nati mapupuno ng malaking kayamanan. Halika at sa amin ikaw nga ay sumama. Lahat ng masasamsam, bibigyan ang bawat isa. Aking anak, sa kanila ay iwasan mong makisama. Umiba ka ng landas mo, papalayo sa kanila. Ang lagi nilang hangad, gumawa ng kasamaan. Sa tuwina ang bisig ay nakahanda sa pagpatay. Sa pag-uumang ng bitag ay walang mangyayari kung nakikita ng ibon na ibig mong mahuli. Ngunit hindi nalalaman ng gayong mga tao, bitag nila ang sisilo sa sarili nilang ulo. Ganyan ang uuwian ng nabubuhay sa karahasan. Sa ganyan nga magwawakas ang masamang pamumuhay. Tawag ng karunungan. Karunungay umaalingaw-ngaw sa mataong lansangan. Tinig niya'y nangingibabaw sa lugar ng pamilihan. Ito'y lumalampas sa mataas na mga muog. Ang ugong niya'y naririnig sa pintuan nitong lungsod. Taong mangmang, walang hustong kaalaman, hanggang kailan ka tatagal sa aba mong kalagayan? Hanggang kailan pa mananatili sa iyong kamangmangan? Kailan mo pa iisiping maghanap ng kaalaman? Ang payo ko ay pakinggan nyo at digin ang aking saway. Sa inyo ang diwa ko at ang aking kaalaman. Patuloy nga itong aking sa inyo ay panawagan, ngunit hindi ninyo pansin pati aking mga kaway. Winalang bahala nyo ang aking mga payo, ayaw ninyong bigyang pansin, pagunit ako sa inyo. Dahil dito, kayo'y aking tatawanan, kapag kayo'y napahamak, nasadlak sa kaguluhan. Kapag kayo ay hinampas ng bagyo nitong buhay, dinatna ng kahirapan, ipo-ipo ng larawan, at kung datnan kayo ng hapis at dalamhati pag-itingan, sa araw na yaon ay di ko pakikinggan ang inyong panawagan. Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi masusumpungan, pagkat itong karunungan ay di ninyo minamahal, kay Yahweh ay di natakot ng may lakip na paggalang. Inyo pangang tinanggihan itong aking mga payo, itinapong parang dumi
itong paalala ko. Kaya nga inyong aanihin ang bunga ng inyong gawa. At kayo ay uusigin ng nasa niyong ubod sama. Katigasan ng ulo ang papatay sa mangmang, sa dusa ay masasadlak sa kawalan ng kaalaman. Ngunit ang makinig sa akin, mananahan ng tiwasay, mabubuhay ng payapa, malayo sa katakutan.